na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan, which is make sense na connected siya kay Ezra bilang represent the obedient uh, child of God, son of God, servant of God. Diba nga po, na kung saan siya yung nag-lead eh. So, itong word na pinuno dito is leading. Diba po, na i-lead yung mga tao patungo sa Panginoon. At ganoon din nga po yung paglalabas ng bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Yun lang. Parang, hindi ko Amen, maintindihan. sister. Sorry na. Parang yung sister, yung new wineskin, ganun din. Praise God. Thank you, Lord. Yun po ate. Praise God. Yung pinalitan. Tapos, yung about po sa yung wedding sa Cana. Na talaga sa akin, lagi ako dun tinuturo. Yung patungkol sa mga vessel dun mga kapatid. Doon sa wedding of Cana, na kung saan yung 7 na banga po ata yun, hindi ako nagkakamali, ay ito represent yung humanity. Diba nga po. Tapos, tama mo ba yung wine? Ay, yung yung tubig naging wine or nilagyan ng wine? Saan ba yun? Oo, sister. Ginawang wine. Ay, yung ginawang wine. Diba yung dating parang patay sa loob, binuhay. Kasi yung wine, diba po, color blood siya. Hindi ako nagkakamali. Ubas po yun, no? So, yun na sa akin na... Tapos sinabi, ito pa yung sinabi niya sa mama niya kay Mother Mary, na nanay niya dito. Diba po? Yun yung sa kanya, nagbuntis. Na hindi pa yun yung panahon niya. Wait lang, nasan ba yun? Alam niyo ba kung saan yun? Book, mga kapatid. Sorry na. Sa ata yung sister sa John? Nasa John. John chapter 2. John 2. Yun yung unang himala. Ito lang din mga kapatid yun na na kung ano yung sinimulan niya, yun yung tinapos niya. Eh, di ba po, parang meron hindi ko lang po sure kung sa New Testament, pero sinabi na tapusin nyo yung sinimulan niya. Ay, sa pagbibigay po pala ito. Which is kung yung sinimulan mo, yun din yung tatapusin mo. Kasi ganito din yung sa unang himala ng Panginoon which is ganun yung ginawa niya at the end. Kaya naman, di ba nga po, nakainom, hindi, kumbaga, nabigyan niya ng water or hindi niya naging thirst yung mga tao lumalapit sa kanya, which is sinabi niya po sa John bilang isa po siyang tubig ang Holy Spirit, di ba nga po, na hindi na mauuhaw kailanman, which is yung desire or fleshy desire mo sa mundo, maaalis na yun, di ba? At papalitan na ng kakontentuhan sa Panginoon. So, yun lang po. Yung living water, praise God mga kapatid. Baka meron pa po kayong dadagdag. Sister, sorry. Ang galing lang, sorry brother. Ang galing lang nung representation nung na-reveal din sa iyo dun sa wedding of Cana. And then yung 'di ba yung doon, yung mga sisidlan, yung mga jars ba 'yon? Tama ba? Tama ba? Jars? Tama, yung kahagabi. Natin. At saka din yung yung mga jars na 'yon representing old law. Kasi 20 tapos 30 na galon. 20 to 30 gallons yung nasa verse 6. Yes. So, nire-represent niya is the old law kasi yun yung ginagamit sa mga ritual cleansing law sa old law, 'di ba? Tapos, nung yun nga may laman na pong tubig, 'di ba? Nung may laman ng tubig, transfer 18 tawag dito, ginawa niyang wine. Pwede naman kasing 'di ba, out of nothing magkaroon ng wine. Hindi yung old ginawa niyang new. Transform niya lang into new. 'Di ba? Ang galing. So parang tayo 'yon na dating ang old, nasa pa tayo no, sa luma nating pamumuhay, old self natin na makasalanan, pero transform niya, 'di ba, into his righteousness of God na ngayon pinapamuhay nga po natin kung ano yung nailaman sa atin, na galing nga po sa kanya. Sinusunod lamang po natin yung will niya. Yun lamang po mga kapatid. Thank you, Lord. From kingdom of darkness to kingdom of light. Amen. Amen. Praise God. Tapos ate, ang galing lang kasi dun sa chapter 2 dito sa John, MBB tag po gamit ko
po. Yung title nung after nung unang himala, yung pagmamalasakit para sa templo. Which is, yung nga po para sa atin. Yung gagawin niyang yun, di ba nga po, yung pagbigay niya ng buhay niya, para ma-feel tayo. Tapos malinis, di ba nga po, yung heartbeat niya ay mailagay sa ating spiritual heart na patay. Di ba nga po, para siya mabuhay. Amen, Ito pa, Sis. yung alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Ito, aaralin ko ito dyan to. Ayan na ako dito Ang ganda ng Ika, ang galing ng ano. Praise Ang God. galing Sister ng Ram, our revelation brother. Yes, ate. Yung ang galing na revelation sa'yo sa, Amen. sa wine. Ang wine parang nagiging represent siya Ate? doon, naging blessing. Naging blessing siya doon sa unang blessings niya doon. Tapos, di ba, yung sinabi mo na sinimulan niya, tapos sa dulo tinapos niya. Yung sa dugo, yun naman yun, representing naman yun the blood of Christ na bilang kaligtasan Nagpa-mute muna, ng lahat. nag-echo. Ay, narinig ba ako? Ay, naririnig ako. Ayan. Sorry, ate. Ayan, Naka-open pala yung mic ko. Sorry na. Okay lang. Hindi yung na-reveal sa'yo, di ba, yung sa, water turns into wine. Di ba? Naging ano yan, di ba sabi mo, una at huli. So, bali, una, naging wine siya, naging representing of blessing. Biyaya, ang pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. So, sa dulo, kaligtasan, blood of Christ, kaligtasan, salvation para sa lahat. Di ba? Yun ang nag-ano sa akin. Pero Nika, yung sa akin siguro, i-record ko na lang kasi masyadong mahaba. Yung revelation sa akin nila. I-record ko na lang siya. Nasa labas kasi ako umuulan. Ayun lang naman. Praise God, ate. Ay, wait lang po. May dadagdag po pala ako yung ngayon. Yung sa 3 lingkod po. Hala, sa ano yun? Mga kapatid, alam niyo po ba yung chapter na 3 alipin? Yung about po sa mga binigay na kaloob. Hanapin ko. Parable of the Servants. Talents? Parable of talents? Yes, Oo. ate. Matthew 25. Ayun. Matthew 25. Matthew 25. Matthew 25. Ito yung patungkol po sa talinhaga tungkol sa 3 alipin. Mga kapatid, ang na-reveal lang sa akin dito, gawa nga po nung na-reveal dito sa akin sa Ezra patungkol dun sa salapi. Diba nga po dito, salapi din po yun, no, yung binigay, sabi dito, binigyan niya ng salapi. Salaping ginto ang bawat isa ay sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Isa na may. Ang nano ko po dito sa talinhaga tungkol sa 3 alipin, kung ano yung binigay sa kanila, ganon din yung in return na halaga. Kumbaga na double. Ang nano sa akin dito, about talaga po siya sa soul ng tao. Yung soul winning. About po siya soul winning and syempre po, pagpapagamit ng gifts. Para yun nga po, kasama na din po yun para mawin yung soul ng tao. Ito sa mga 3 alipin. Pumasok lang po siya sa isip ko niya. Yun lang naman. Si brother ata may sasabihin, brother Anthony. Si Sis Rem, kanina pa siya nag-open ng mic. Sister Rem. Ay, sorry na. Ay, sige, sis Sir. Re. Hello po, blessed afternoon po sa lahat. Mag-share po ako ng testimony. Kung maalala niyo po, nung nag-share po anong nag-topic po ng Wednesday, di ba po meron po akong mga nabanggit doon na mga words. And praise God po talaga. Talagang thankful po ako doon kasi grabe yung prayer ko po yun eh. Prayer ko po yun. Talagang answered prayer po yun sa akin. Kasi dalangin ko po talaga yun sa Panginoon. Lord, correct me and discipline me if I did something wrong. Kasi di ba po minsan, pag sa sarili na natin, hindi natin napapansin minsan. So, answered prayer po talaga yun. Nakapagbanggit po ako ng, even to hindi po yun ang intention ko, pero yun po yung lumabas sa bibig ko.
Ang nais ko po sanang sabihin nun is, dahil nasa flesh pa po tayo, we're still in flesh, wala na hindi tama na mag-condemn tayo ng iba kasi even though dahil nga nasa flesh pa rin po tayo, nagkakamali pa rin, nadadapa pa rin po tayo. Yun po yung tamang term. Pero, nung mga araw pong yun, iba yung lumabas na words habang nag-share po ako nun. So, dun po na-reveal. And through Kuya Anthony, praise God po talagang nagamit po ang ating mga kapatid yung topic, ang ating mga kapatid po dun sa correction and discipline and reminder. Reminder na, yun nga po, Genesis 1:27, if I'm not mistaken, please correct me po if mali po yung nasabi ko pong verse, na we are created by the image of God, male and female po, di ba po? And, yun, dahil nga po, perfect, God is perfect, so, dahil nga po tayo new creation, and we are created by His image, we are also perfect. Pero dahil nga po nasa flesh tayo, nadadapa po tayo. Hindi po natin matatanggal yun dahil nga po nasa flesh pa po tayo. Yun yung ninanais ko pong sanang ibahagi ng mga araw na yun. Pero iba nga po yung lumabas sa bibig ko. So doon po na-reveal na yun po pala yung nilalaman ng puso ko and God corrected me through our brothers and sisters po. And ang galing po kasi answered prayer talaga siya. Talagang ngayon, habang nakikinig po, parang connected din siya dun sa topic ni Brother Daniel, yung tinatopic mo ngayon, Sister Nika. Kanina pa ako convicted, habang nagtatopic ka pa, magsalita ka na, Lord, wait lang, patapusin po muna natin mag-topic po si Sister Nika bago po ako mag-share ng testimony. Kaya praise the Lord po talagang grabe yung pasasalamat ko po noon, nung nakonvict kagad ako habang nag-share po si Kuya Kuya Anthony po ng araw na yun, talagang ito yung correction to. Kaya laking pasasalamat ko po sa Panginoon kasi hindi niya po pinatigas yung puso ko kasi tinanggap ko po na pagtatama yun, hindi ko tinanggap na negative yun. Kasi kung iba po yung naging reaction ko ng mga araw na yun, baka iba yung naging reaction kay Kuya Anthony, baka iba yung chinat ko sa kanya, baka inaway ko sa Kuya Anthony ng mga araw na yun. Pero praise the Lord po talaga, hindi niya hinayaan na tumigas yung puso ko. At tinanggap ko as correction and discipline at natuto po talaga. And reminder kasi yun nga po, nalimutan ko nga pala, we are created by the image of God. And so, kung siya ay perfect, tinitingnan niya rin tayo as perfect. So, habang yun nga po, ang galing po ng Panginoon talagang planado po kasi Monday, nireveal niya na sa akin yung sineshare ko ng araw na yun, yung about sa condemnation. May proseso po talaga siya eh. Ang galing talagang parang latag na latag yung mangyayari. Plano niya talaga na i-reveal kung ano ba yung nasa sa puso ko. And praise the Lord po talaga. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. And yun po, ang ninanais ko pong ibahagi. Siguro po, kaya gusto rin po ipasabi ito ng Panginoon, i-share yung testimony ito sa inyo po. Baka po meron po sa inyo na kailangan nyo ipag-pray. Kasi yung ang prayer ko po kasi is, Lord, baka meron pong unforgiveness pa sa puso ko na sa ibang tao. Lord, baka meron pa pong hindi ako napapatawad. Tapos ni-reveal ni Lord, sarili ko po pala yung nakalimutan kong patawarin. Kaya, praise the Lord po talaga na answered prayer po talaga, ni-reveal niya. May past trauma po kasi ako and yun, connected po siya doon. Na-reveal talaga as in unti-unti niya ipinakita sa akin ng Panginoon ko ano yun. Talagang, thank you Lord Jesus Christ. Answered prayer. Talagang, kahit masakit mga kapatid, ito po ang tatandaan nyo. Pag nagpapakorek kayo sa Panginoon, nagpapadiscipline kayo sa Panginoon, tandaan nyo masakit ang correction at discipline, pero wag kayong hihiwalay sa Panginoon. Praise Him, rejoice for that pain.
Napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Sobra. Sobra. Sobra po. We are so blessed for this correction and discipline kasi mas mahirap po yung hindi tayo tinatama, mga kapatid. Mas mahirap po na hindi tayo nagpapatama. Kasi titigas ang puso natin, mga kapatid. Kaya praise the Lord talaga. Pasensya na, mga kapatid. hindi na napigilan maiyak. Pero sana kung kayo po ay isama niyo po yun sa panalangin niyo, mga kapatid. Kasi yung panalangin ko sa ibang tao Lord, baka meron pang hindi napapatawad na tao, na ibang tao. Pero yun pala, sarili ko yung nakalimutan kong patawarin. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Kaya, mga kapatid, panalangin niyo po yan. At huwag niyo pong hayaan na tumigas po yung puso niyo. Ipanalangin niyo po yan sa Panginoon. Lord, do not harden my heart. You are the one that I need. Kasi, katulad nga po nun, kung ang reaction ko po ay negative dun sa correction na yun, baka iba po yung sasabihin ko. Ay, gusto niya akong pigilan. Ay, ayaw niya ako pagsalitan. Ay, sinasabi niya mali ako. 'Di ba? Pero dahil tinanggap ko as correction and a reminder, thank you, Lord. Yun ang naging respond ko. Nag-rejoice ako, Lord, thank you kasi kinorek mo ako. Kasi kung hindi, wala, matigas ang puso ko. Baka wala na ako dito. Baka di na ako nakikinig. 'Di ba? Praise the Lord po. Truly, the Lord is with us kasi He used us. Ginamit ang topic, ginamit ang salita niya, ginamit lahat tayo, ginamit ang ating mga kapatid. Praise the Lord po. Yun lamang po. Praise the Lord po. Ayan, mga kapatid. Wait lang, nag-open lang ako. Open cam ako para may movement yung live natin, para hindi ma-restrict. Ayan, sige mga kapatid. Nag-charge po si Sis Nika. So tayo po, wala na po bang magdadagdag, mga kapatid? Tayo po ay closing prayer. Sis Nika, ayan na pa si Sis Nika. Bigla ako hinaring. Nahat. Pero praise God, Sister Lim. Sorry na, ngayon Ito, ko ate, lang malapit nabasa. na ako sa May wifi. message ka pa. Okay lang po, Diba? ate. Yung signal. Ay, ko din po talaga napuputol. Gusto mo, sister, ako na closing Nga po. prayer? Grabe, praise God, Sister Lim. Praise God, Sister Rem. Sige po, Nakakaiyak ate. yun. Pero may dadagdag po ako dun sa naging testimony ni Sister Rim. Yung Sige, nga sister. po, no, yung puso. Tapos, kung hahayaan mong tumigas. Dahil nga dun sa pride din, of course, yung takot na ma-reject. Also, people's validation. Ito, mga kapatid, mag-share din ako. Pasensya na. Naano din ako sa ni Sis Rem. Patungkol nga din dun sa spiritual walk niya and yung pagpapasiyasat niya sa puso niya. Diba nga po kung ano pa yung dapat i-correct sa kanya. Ito, mga kapatid, struggle ko po talaga siya ito pang nakaraan. Because na-distract ako, so yung time ko na sa iba, that's why every time na nagtuturo ako, parang kinakondemn ko yung sarili ko. Kasi, alam niyo po yun, parang kapag gantong araw, ganto ako, sa ibang araw, hindi ako ganito. Yung, alam niyo po yun, pero ngayon, paunti-unti niya na po ako nire-restore. At ito lang nireveal niya sa akin na matigas ang puso mo. Kailangan mong palambutin. Kaya po yung sinend ko sa GC na patungkol dun sa divorce woman ward. Para nga po dun sa husband niya. Nabanggit po kasi dun about dun sa pagiging hard and hard. Then yun din po yung pagiging idolater. And also, may mga condemnation din ako na nararanasan sa sarili ko na inaalaw ko
since because of that na yun nga din po connected sa unforgiveness sa sarili, for failing, for not tag dito hindi obedient na anak, di katulad ng iba. So, parang nagkakaroon ng comparison. And to the point na parang itong mga nakalipas na araw, parang 2 times ko yung sinabi sa Panginoon kapag ako ay magbabahagi ng salita niya na, Lord, convict my brothers and sisters to stop me. Sinabi ko po yun sa kanya. Kasi kasi nahihiya po ako sa kanya. Na nagiging divided yung puso ko sa ibang bagay at sa kanya. That's why I asked him 2 times, Lord, stop me. I'm not worthy. I'm a worthless vessel. Then, na-repeat niya sa akin na yung mga whisper ngayon is from the enemy. Specifically, para si spirit because of being hypocrite sa ginagawa ko. So, na-open yung para si spirit. That's why nung pinapakinggan ko yung Acts, sinasabi ng mga para si Don and the mga other people stop teaching about Jesus Christ. So, yun din po ng mga kapatid, just in case you're living or experiencing being divided or having divided heart or you're in hypocrisy, something na may part sa puso nyo. So, it opens the Paris Spirit na kung saan yun yung nagwi-whisper sa inyo to stop this, to stop that. You're not worthy vessel. Like, katulad nga po no, yun sa Ezra, na kaninong karapatan yung inaano po, diba, doon sa Ezra 4, kundi po ito, nagkakamali nun, or 6. Kaninong otoridad and also the identity. So, yun lang din, kasi dun sa napanood ko nga po na yun, na about dun sa divorce woman word, parang yung asawa niya mapapanumbalik sa kanya. Yung about talaga dun sa katigasan din ng puso. Then, yung unforgiveness sa sarili. Also, shame. And then, paunti-unti din sa akin nire-reveal yung mga dapat kong i-let go na at ibigay sa kanya. Kasi yun talaga yung lagi kong pinagpe-pray every time na nagfe-fail ako. Talagang sabi ko, Lord, convict kahit isa lang sa kanila to stop me. So, yun lang. Sorry na, naiyak ako. Galing po niya. Yung nag-share, nung pinag-share ako kasi, yun pala, yun din condemning yourself din po kasi yun sa akin eh. Kasi nga, ang takot ko is magkamali. So talagang connected po lahat. Kaya pala pinag-share ako ng Panginoon para ipahagi yung testimony ko is para i-push din, may ma-rebuild sa ibang mga puso. Ang galing po ng Panginoon talaga. Praise God, Sister Nika. Amen. Praise God po mga kapatid. Salamat po. Praise God, Sister Nika, Sis Rem. Talagang courage yan eh. Courage din yan na binibigay ng Panginoon para maibahagi natin itong mga ganitong karanasan na nagiging, di ba, nakakatulong din talaga sa ating kapwa. Kasi lahat tayo nakakaranas niyan eh. Basta ngayon, na reveal na nga po ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon, no? Reveal niya talaga yung nasa puso natin. Tama po yung sinabi din si Rem na palagi niyo pong ibahagi isama sa prayer niyo, na i-search ng Panginoon yung puso niyo. Kasi, deceitful to eh. Talagang nandyan yung mga nakatago pa na yan nga, na na-reveal nga ngayon, na kahit napatawad mo yung iba, lahat pinatawad mo, no? Lahat, humingi ka na ng tawad sa Diyos sa mga pagkakasala mo. Pero yung sarili mo, nandun pa rin pala sa cage. Sabi nga po ni kapatid na Unshakable Faith. Ang Nasa galing nga cage po pa. ate. Kasi hindi ko
nawala na yun, nalimutan ko na yun yung mga traumas na yun. Tapos pinaalala ng Panginoon kasi nga, nakalimutan ko yung sarili ko. Napatawad ko na yung mga taong yun. Pero ang nalimutan ko yung sarili ko, kaya pinaalala niya. Kaya praise God po talaga. Praise the Lord. Amen. Yan po yung wag mawawala mga kapatid. Isama nyo po na patawarin ang sarili nyo. Palayain nyo na yung sarili nyo sa mga painful pasts na nangyari sa inyo. Do not dwell on the past. Kasi nga po no, ito'y talagang, it's all about the Lord, it's not about us. Kaya nga gusto ng Panginoon ay lagi po tayong malapit sa Kanya, rooted sa Kanyang word. Talagang intimate relationship sa Kanya. Kasi the more na mas malapit tayo sa Kanya, the more na nandun tayo sa presensya niya, which is peace, di ba? Which is life. Walang shame, walang guilt, walang condemnation kasi sa kaaway yan, di ba? The more na mas malapit tayo, yun yung invitation eh. Every time na nadadapa tayo, it is an invitation to get closer to Him. Mas closer to Him. Para nga po, tayo ay, yung mga ganito, ma-address po natin, ma-surrender natin sa Kanya. Kasi nararanasan po natin yan kasi nga nasa flesh pa tayo, no? Kahit tayo ay nandito na dumalakad sa righteousness, mga kapatid. Talagang everyday tayong sinasanctify pa rin ng Panginoon hanggang sa huli ng ating hininga at sa Kanyang pagbabalik. Kaya thank you Lord at nagamit mo din yung aming mga kapatid at nabahagi nila ito, yung mga karanasan nila upang makatulong din. Kasi nararanasan talaga din natin yan. Nandyan yung kaaway kasi wala silang tigil sa pagpuput ng mga ganyang mga negativity sa isip natin. Pero ito nga, nasa na topic ni Sis Nika, praise God. Itong napaalala sa atin Tid na lagi dapat nating iisa sa isip, isa puso at isa buhay, yung identity natin sa Panginoong Jesucristo bilang anak, bilang heirs, bilang new creation, bilang citizen, diba? Bilang ambassadors of Christ. So yun lamang mga kapatid, no? Baka meron pa kayo idadagdag mga kapatid, kung wala na tayo ay manalangin na. Ayan. So sige, ibabahagi isasama natin sa prayer yung tungkol diyan mga kapatid. Yung regarding dyan sa mga pinuput ng kaaway na tayo, no? Magpapa-sanctify tayo kay Lord at i-break na natin yung mga chain. I-break na natin yung mga chain na yan sa buhay natin, yung mga bandage na yan sa buhay natin. Tayo po ay yumuko at pumikit at manalangin na po tayo sa Panginoon. Pwede po nating itaas ang ating mga kamay, mga kapatid. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon para sa hapon na ito na ginamit niyo po ang boses ng aming kapatid na si Sis Nika bilang maghayag. Kayo na po Holy Spirit ang naghayag ng katotohanan, ng lahat ng revelations, lahat ng kailangan naming malaman. At ngayon po, na-reveal din po sa amin yung mga natatago pa sa aming mga puso. Maraming salamat Panginoon dahil gumagamit ka po talaga ng inyong mga vessels upang malaman po namin kung ano pa yung dapat naming itama, yung kailangan naming ipafix po sa inyo Panginoon dahil alam po namin we are your working progress, Panginoon, na everyday nyo kaming sinasanctify, na everyday palagi kami kailangan mas maging close pa sa inyo, Panginoon, sa liwanag mo, sa light mo, Panginoon, sa presensya mo, sa authority mo, sa pagmamahal mo. Nasabi mo nga sa iyong salita, for as long as naka-abide kami sa iyo, nakadugtong kami sa iyo, naka-continue kami sa kindness mo, Panginoon, sa pagmamahal, sa grace mo, Panginoon, ay hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng aming pangangailangan. Lord God, maraming salamat, Panginoon. We exalt you in our life. Ikaw ang maghari sa bawat isa, sa puso ng bawat isa, sa isip ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, bilang aming hari. Panginoon, you are gracious, loving, merciful, faithful, forgiving, holy, sovereign, justice, God. Lord God, wala na po kaming hihilingin sa buhay namin, kundi talagang makasama kayo, makapiling kayo, Panginoon, at doon kami nananabik na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kasi hindi mo kami pinababayaan. Sa aming pagkadapa, naririyan ang pagpapalakas at comfort mo sa amin, Panginoon, na upang ipaalala sa amin palagi na sa bawat pagkadapa namin, ito man ay ilang beses, ngunit ang pinakamahalaga dito ay aming pagbangon kung saan ang kamay at kamay mo pa rin ang aming hahawakan. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, na sa bawat paghihirap na aming nararanasan, naririyan ka ang iyong salita
ay nagpapalakas po sa amin, nagpapaapoy sa aming mga pananampalataya, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kakayahan, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kaalaman, ikaw ang aming pagkain espiritual, ang salita mo. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Apart from you, Lord, we can do nothing. Patay kami pag wala kami sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. We are truly and very, very grateful sa inyo, Panginoon. Lubos at labis, hindi ma-describe ng anumang salita ang pagpapasalamat namin, Panginoon, na nandito kami sa presensya, kaharian mo, Panginoon. Na hindi mo kami pinagkukulang. You are our founder. You are our refiner of our faith. You are our sustainer, our provider. You are our source. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Nawa po, maramdaman din po ito ng mga tao na nasa paligid namin. Yung mga will mo, Lord, na matunto namin ng inyong salita, mataniman din po yung mga lordships niyo, Panginoon, yung mga nakakapakinig, Lord God. Mulahatin mo ang kanilang mga kaisipan, kanilang mga natutulog na espiritu, Panginoon, sa inyong katotohanan, Lord God, na napakasarap dito sa kaharian mo, Panginoon. Kung saan hindi mo lang kami tinuring na servant, hindi mo kami tinuring na alipin, kundi anak, mga anak mo, Panginoon. Na siya namin dapat pinapamuhay ang identity namin sa inyo, Panginoon, bilang new creation, bilang sons and daughters and heirs of your kingdom. Na out of that identity, new identity namin sa inyo, ay siyang aming pagsunod, ay siyang aming pag-abide, aming pagpapamuhay ng inyong kalooban at salita, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapaalala nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa kaawaan mo, Panginoon. If you will, kaawaan mo ang mga nangangailangan ng iyong ahawa, gisingin ng mga natutulog, espiritual. Lord God, i-rise mo sila. At dinideclare ko din, Lord God, sa iyong otoridad, sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, I command life. I declare life sa lahat ng mga patay ngayon, espiritual, sa lahat ng mga natutulog, sa lahat ng mga patay sa kanilang spiritual walk, sa kanilang mga pananampalataya na patay, buhayin mo, Panginoong Jesus. Sa lahat-lahat ng mga matitigas na puso, sa lahat ng mga isip na sarado, sa lahat ng mga mapagmataas, Lord God, I declare na sila ay gisingin, buhayin, at talagang, Lord, iparanas mo sa kanila ang iyong katotohanan ng iyong kindness, ang iyong pagmamahal. Lord God, lahat-lahat ng mga nakatago pa sa aming mga puso, i-reveal mo, Panginoon, na ngayon, ma-surrender na po namin sa inyo, seed of pride, seed of hate, seed of unforgiveness, seed of lust, seed of fear, seed of slothfulness, seed of grumbleness, seed of rush, na minamadali namin ang bawat bagay sa aming buhay, Lord. Wasakin, tanggalin, bunutin mo sa kailaliman ng root nito, Panginoon. At lahat ng mga spirito na hindi galing sa inyo na nag-ooperate sa amin, kay Sis Nika, kay Sis Rem, sa lahat sa amin, sa mga nakakapakinig, Lord. Lahat ng spirito na hindi galing sa inyo, i-destroy nyo, burn, masunog with your holy fire, in Jesus' mighty holy name. Lahat-lahat ng mga nasa aking kapatid na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon, sinosurrender na namin sa inyo. We are bringing this to your light, Lord God. Lahat ay dinalatag namin sa inyong paanan, Panginoon, sa inyong trono, Panginoon. Nang kailangang i-address sa amin kami, ay sanctify mo, linisin mo, disiplinahin mo. Yung mga tao na matigas pa rin sa inyong salita, Lord, gumamit ka ng ibang tool, ibang vessel upang sila ay magising at mapunta mo na rin dito sa inyong kawan. Kayo na po ang bahala, Lord God. At palagi namin na ipapamuhay ang inyong kalooban sa aming buhay at hindi na po yung amin. We are relinquishing our control in our lives and surrendering it to you, Lord God. We rebuke, we bind, we cast out Satan, all demonic entities, lahat ng mga pinuput ng kaaway, mga witchcraft deposits, bloodline curses, lahat ng mga negativities, lahat ng evil tongue, lahat ng evil thinking, lahat ng mga curses na pinuput ng kaaway, lahat ng nakakahadlang ngayon
sa walk natin sa Panginoon, lahat yan, minawasa ko na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, lahat yan ay broken covenants, altars of demons, mga idols nyo sa puso nyo, na nating lahat ng mga nakatago pa dito na hindi nakalulugod sa Diyos, na nakakaharang sa paglilingkod natin sa Diyos, lahat yan ay tanggal na, broken na lahat ng covenants, agreements sa kaaway, in the mighty holy name of the Lord Jesus Christ. And I declare, I release, we receive freedom from all spiritual bondage ng kaaway. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Lagi mong, Panginoon, itatak sa aming isipan ito, Panginoon. At pinapatawad na po rin namin ang aming mga sarili. Gaya ng pagpapatawad mo sa amin, gaya din ng pagpapatawad namin sa iba. Lord God, we are repenting of our sins, Lord, unrepented and hidden sins, mga unknowingly, knowingly, sa isip, sa salita, sa gawa, sa aming pag-uugali, maling heart posture, sa aming mga konsensya na mali, sa lahat ng mga nagagawa naming mali, nasasabing mali, naiisip na mali. Hinihingi na po namin ito ng tawad, Lord God. Lahat ng mga hindi ko nasama dito, Lord God, na panalangin ng aking mga kapatid, kayo na po ang magbigay ng naaayon sa inyong kalooban. Lord God, we receive your grace, we receive your mercy, we receive your forgiveness, we receive wisdom, we receive life. We receive physical and spiritual blessings. We receive hunger and thirst in your word, in your righteousness, Lord God. Na kami ay hindi matatakot. Walang fear sa inyo, Panginoon. Hindi yan galing sa inyo. Kaya I rebuke, bind, and cast it out, spirit of fear. Kaya ngayon, di kami matatakot na i-share ang inyong kingdom gospel, na i-share ang inyong righteousness, Panginoon, na i-share ang inyong image, Panginoon, na makita nila sa amin, ma-influence namin sila, yung kingdom culture, kingdom mentality, ma-influence sa kanila. All over the nations, ma-preach ang kingdom gospel mo, Panginoon. Yun lamang, Panginoon, for yours is the kingdom, the power, the glory, the praise, the worship, the credits, the victory. Our life comes from you. All things, lahat ng ito ay galing sa inyo at mapasa inyo, magpasawalang hanggan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. In the mighty holy name of the Lord Jesus Christ, our Lord God and Savior, our Redeemer, our Deliverer. The Lord of Lords, King of Kings, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Amen. Ayan mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nawa po lahat ay malaya na sa lahat ng mga bandage, no? Palayain na po natin ang ating mga sarili sa lahat po ng mga negativity sa buhay natin at mag-focus po tayo sa light ng Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat po. Shalom everyone. Shalom everyone.